Not my will, but yours be done. Through the cross, the victory's won. Now I rest in what you've done. In the beauty of your will. In the beauty of God's will. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay. Yung pinakamataas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Pakisabi nyo nga po sa inyong katabi, handa ka na bang maglingkod at purihin ang ating Diyos? Handa ka na bang maglingkod? Sige po, tayo po ay magkamustahan. Kumustahin nyo naman po ang inyong mga katabi. Sige po, iparamdam po natin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos na nararamdaman natin. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, meron tayong Diyos na buhay ng handa at nandyan lagi para sa atin. Amen! Amen. Sige po, bago tayo mag-pray, nais ko pong basahin sa inyo ang salita ng Diyos sa Efeso 5:19-20. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay manalangin, tayo ay pumikit, at maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, puniin mo po ng iyong presensya ang lugar nito. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, kami po ay pinagsama-sama mo ngayon upang muling manambahan sa iyo, Panginoon. Upang muli kang mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama. Lord, mong pangunahan ang aming gawain ngayon. Muli mong ibaba ang wisdom mula sa iyo, Panginoon. Karunungan, Lord, sa bawat workers, sa bawat leaders, at lalo, Lord, sa aming mga pastors. Especially, Lord, kay Pastor Jonathan, na siyang iyong magiging tagapagsalita ngayon. Lord God, bigyan mo siya ng kalakasan, kagalingan, galing sa iyo. At Lord, itago mo siya sa iyong likaran at magliwanag ka, Lord, sa kanyang buhay. Panginoon, ang bawat banal na salita, Lord, ang aming mapapakinggan ngayon, Lord, bigyan mo po ito ng malaking transformation sa aming buhay. Matuto po kaming sumunod, Lord God, ng ayon sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat. At ang lahat ng may mga sakit, Panginoon, alam namin, Lord, pinagaling mo na. Alam namin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, Lord God, ay magdudulot, Panginoon, na mas malalim pang pagmamahal namin sa iyo. Pagsunod namin sa iyo, Panginoon, at lalo, Lord God, pagmamahal, Lord God, sa aming pamilya, sa aming kapwa, kasama doon ang pagkakaisa, Panginoon. Pagkakaisa, Panginoon, sa iyong mga banal na salita para sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, patuloy kang magpapalakas, Panginoon, lalo na, Lord, sa may mga pinagdaraanan ngayon. Ikaw ang aming magiging sandigan, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala. Lord, muli mong pangunahan ang aming gawain at ikaw ang maitaas dito. Maraming salamat, Lord, sa agape love, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, Lord, sa iyong mga banal na salita na siyang aming kakainin ngayon, na kailangan, Lord, na pinaka-importante sa aming buhay. Muli namin itinataas sa iyo ang aming gawain. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ng aming mapagmahal na Diyos at aming tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen! Sige pa, palakpakan po natin ang Lord! Hallelujah! Let's have a shout of victory! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Minsan pa!
babasahin. Sabi pong ganon sa John chapter 3 verse 3, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Hallelujah! Sinasabi po dito, no, na binago po tayo ng ating Panginoong Yesus nung time na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Sino po dito ang binago ng ating Panginoon? Hallelujah! Sabihin mo nga sa katabi mo, baguhin mo na yung sarili mo. Hallelujah! Woo! Siyong palakpak tayo para sa Panginoon! Hallelujah! Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Sabihin mo natin sa Kanya. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord. Minsan pa, goodbye, yesterday. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I got resurrection in my veins. Praise the Lord. I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Let's declare Journey Church for something to sing. Now I'm dancing again and again, again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing, beats and fire again and again, again and again. Come on, Journey Church, let me hear your voices. Come on. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on that grave that I once lived in. Hallelujah! Sabihin natin sa Kanya, I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. See it, make a prayer. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I have decided. Hallelujah! Praise the Lord. To follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Come on, and I won't turn back. No, no, no. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. Hallelujah, and I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn again and again and again. More, Journey Church, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing. More, let's jump, 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 jump again and again. Come on. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something. Now I'm dancing again and again and again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing.
Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Come on, Journey Church, praise the Lord. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord. Praise the Lord, I've been born again. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Let me hear your voices. I'm dancing on the grave that I once lived in. I'm dancing on the grave. I'm dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Hallelujah! Hallelujah! The joy of the Lord! Sino po dito ang gusto sumunod sa kalooban ng ating Panginoon? Hallelujah! The joy of the Lord is our joy! Woo! Malakpak po tayo para sa ating Panginoon. Sasayaw po tayo, tatalon tayo. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Tayo ay aawit ang may kagalakan sa ating mga puso! Hallelujah! This is the day you made, and I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah! The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sabay-sabay po tayo. Jesus, come what may, that you are worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. My church, hallelujah! The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, so let it rise. Holy Spirit, let it rise up, like a river, overflowing tonight. Holy Spirit, so let it pour
flowing. Holy Spirit. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 oh. Come on, church. Whoa, oh, oh. Jump, 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 jump. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. One. The joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. the joy of the Lord, The joy of the Lord. joy of the Lord. I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. Come on, church, let me hear your voices. I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. The joy of the Lord, the joy of I got the joy of you, Jesus. Got the joy of the Lord. the joy of the Lord, I've got the joy. I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. Come on, church. the joy of the Lord, I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. the joy of the Lord, I got the joy, I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. Hallelujah! the joy of the Lord, I got the joy, I got the joy, I got the joy of the Lord. the joy of the Lord, The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. Somebody, somebody! The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord! The joy of our Lord is our strength! Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The song said, oh God, that the joy of the Lord is more than a feeling, Lord. It is a decision we make to look at you and believe, Panginoon. It's not how we feel we know you're moving, Lord. It is what we know about you. Kung anong alam namin tungkol sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang magbibigay ng aming pangangailangan. At kaming mga iyong mga anak, Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba. Tatanggapin ang nais mo sa aming buhay. Pupurihin ka ng buong kalakasan, Panginoon. Dahil alam mo ang mabuti sa amin. Pinupurit sinasamba ka namin. Hallelujah. Give you glory. Oh, you're in our midst. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in
Say it, church. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is you. Say it again. With faith, say to the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is you. Say it again. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. He is the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Jesus, Heavenly Father. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Say, church, I surrender. I surrender. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. And oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. The Lord wants all. The world wants more. And I surrender all. I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. Say it again. And I surrender all. And I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender all. And I surrender all. Say to God, I surrender. Oh Lord, we will fight no more. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, how sweet praise to God. Say to the Lord, and I surrender all. I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender. Mga kapatid, sabay-sabay natin kantahin bilang iglesia, mga tinig lamang.
you I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. Lord, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, and all to Thee, my blessed Savior. I surrender all, and all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Lord, we surrender. All the glory, you deserve the highest praise. Oh, we magnify all to Thee, my blessed Savior. I surrender all the glory, all the praises, all our lives we surrender to the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Habang umaawi tayo, ang daming pumapasok sa isipan ko. Hayaan niyo pong magkwento lang ako sandali, ano? Binigay ko yung aking sermon kay Sister Joy dahil ako po ay hirap ng gumawa ng PowerPoint. At ang pagkakamali ko po, hindi ko pa po pala na isi-save yung aking script, yung kabuuan. Ang naipadala, nabago ko na kagad siya, na-save ko na as PowerPoint. So ako po ay nagkumahog. Simula nung binigay ko nung gabi ng Biyernes hanggang kahapon, ako po ay patuloy pang gumagawa. No? Anyway, for God's glory, ang Diyos po ang mapapurihan sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Lalamyan natin. So, tayo po, ang buwan po natin ay the beauty of God's will. Siguro yung iba, nagiging ang pakiramdam melodramatic. The beauty of God's will. No? Para bang kapag nababasa mo, ang tindi ng dating. Ang aking pong sermon, no,
ang tema po natin, The Beauty of God's Will, ay ipinailalim po natin ang title sa ating team. Ang aking pong pamagat ay, Not My Will, But Yours. Not my will, but yours. Daily Gethsemane. Araw-araw nandoon ka sa Gethsemane. Sino po nakakaalala sa atin ng Gethsemane? Ito po ay yung garden kung saan dinakip ang Panginoong Hesus para po ipako, dalhin sa krus ng Kalbaryo. Doon po nagsimula, no? At nais ko pong basahin ang ating pong scripture. Nais ko pong banggitin. Hindi ko po alam kung nailagay po dyan. Uy, may mama. No? Nilagyan ko po ng sarili kong team habang ginagawa ko po yung sermon. Nilagay ko nga po dyan, submitting our desires or our agenda to the sovereign and good plan of God. No? Ipapaisalalim natin yung ating mga kalooban, yung ating mga agenda sa kalooban ng Diyos. From Matthew chapter 6 verse 10, ito po ang sabi ng English Standard Version, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang sabi po sa Tagalog, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Ito po ay nanggaling doon po sa Lord's Prayer. No? Doon po sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, yung pong Lord's Prayer na itinuro po ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. No? So, bibigyan lang po natin ng pansin yung verse 10. No? Ang verse 10 po ay nagtuturo yung, let me read na, no? This is the verse which is a very vital turning point, a very crucial moment where Jesus instruct His followers to pray, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Alam niyo po, ang panalangin ito po ay isang pagsusumamo. No? Ito po ay isang plea. Plea na kung saan hinihingi ng ang layunin ng panalangin ng Panginoong Hesus na tinuro sa kanyang mga disipulo ay yung hilingin o magsumamo tayo na ang paghahari ng Diyos ay mangyari. No? Mangyari ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority, yung kanyang ganap na layunin ay maunawaan ng mga tao, ng mga mananampalataya at gawin nawa gaya ng nangyayari sa langit. It's a prayer that's asking na, Lord, maganap yung layunin mo sa lupa gaya ng nagaganap sa langit. Can we pray like that? Maaari ba tayong manalangin ng ganon? At kaya ba nating manalangin ng ganon? Lord, ang kalooban mo mangyari gaya ng nangyayari dyan sa langit. Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang ho halos hindi lang ho 2 linggo pinag-aralan ko to nung binigay ni Pastor Alexis yung tema. No? Maganap yung paghahari mo dito sa lupa gaya ng nangyayari dyan sa langit. Pero, ngunit, nandun pa lamang po tayo sa introduction, at maniwala kayo sa akin, wag po kayong maiinip. Tandaan ninyo, mainip talo. Maraming mawawala sa atin. Ang problema, ang will ng Diyos usually ay misunderstood.
hindi totoong naiintindihan. Kaya pagka madalas, ang lumalabas, puro, let me use the term, excuse me po sa mga manonood, no, nakikiuso lang po tayo. Laging masabi lang. No, sabi nga ng mga kasabihan ngayon, mema lang talaga. May masabi lang. Pero yung totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos ay hindi matumbok sa hindi ko alam na dahilan. Ito ba ay ayaw tumbukin talaga? Hindi ba matumbok o ayaw lang matumbok o ayaw lang tumbukin? Ano? So, ready na po ba tayo, church? Hello? Ako po nandito, hindi po magbigay ng aliw. Hindi para mag-entertain. Ako po ay nandito dahil ang totoong purpose ko, i-entertain ay ang aking Diyos. Amen? Ang i-entertain ko po ang Diyos. Kaya ang hindi po makinig, sinasabi ko marami po ang mawawala. Madalas, kapag pinag-usapan ng kalooban ng Diyos, no, ay hindi sigurado. Para itong isang maze, isang labyrinth, no? Na kung saan pagpasok mo, ang nasa paligid mo pare-parehas ng sukat na daan, pare-parehas ng itsura, hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Yung totoong, ang totoong gusto mong puntahan, yung fountain sa gitna. Pero dahil sa laki nung maze, nauliligaw ka. Hindi mo alam kung kakanan ka o kaliwa ka. No? Alam niyo po ba natin yung larong maze? Yung puzzle? Minsan nakakalito, tama po ba? At tandaan nyo, ang sabi ho ng psychology, matatalino ho talaga yung taong nakita pa lang niya yung maze, kaya niya nang tapusin. Amen? Pero ang totoo po, ang tao, pag pinag-usapan ng kalooban ng Diyos, hindi niya kayang tumbukin agad-agad. Laging may test and trial. Subukan natin maglagay tayo ng isa. Hindi pwede. Lagyan natin kaya ng dalawa. Hindi pa rin. Alam niyo po ba yung sino po ba rito nagtinda ng bigas dati? Sila Meme, sila Tatay, alam ko nagtitinda. Diba, Doc, mahirap magtimbang? Hindi, isang kuha mong ganyan, hindi mo kagad makukuha na 1 kilo yun. Pag kulang, dadagdagan mo. Pero pag sobra, babawasan. No? Ang kalooban po ng Diyos minsan ganun. Lagi kang nagte-test and trial. Trial and error. No? Yun lagi ang nangyayari. No? Para kang pumasok sa isang maze, isang puzzle na ang hirap gawin. The will of God is frequently, madalas, hindi maunawaan gaya po ng isang maze. Hindi maintindihan. Sino po ba rito yung matagal nang nakakilala sa Panginoon? No? Huwag na po kayo magtaas, kaya nga po hindi ako tumitingin sa inyo. No? Hanggang ngayon, di mo pa rin alam at maintindihan ang kalooban ng Diyos. Aray? No? Ano ba ibig sabihin ng maze o ng labyrinth? Ito po isang lugar na kung saan malilito ka. No? Malilito ka at posibleng sa pagkalito mo, mataranta ka. Lalo na pag may merong timetable, merong hangganan ng oras. No? Mahirap yung formula. Mahirap masundan yung formula. Kaya nga karamihan, no, until now nangyayari, kapag hindi alam ang kalooban ng Diyos, anong ginagawa? Pumupunta ng prayer mountain, nananalangin, nag-aayuno. Amen? Amen po ba? Paano kung sabihin ko sa inyong madali lang alamin ang kalooban ng Diyos? Oh, totoo ba yan, Pastor? Totoo to. No? Totoo po, madaling alamin ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Imbis na ganun ang ating approach,
ang kalooban po ng Lord, hindi po isang maze. Ang kalooban po ng Lord ay dapat nating tratuhin na isang relational journey. Kanina lang kasi hindi ko ma-explain, nakalimutan ko. Yung journey nga pala, paglalakbay. No? Isang paglalakbay ng puno-puno ng relasyon, pakikipagrelasyon sa ating Diyos. At habang maawit tayo kanina, ramdam na ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hindi dahil maganda yung awitin o makabagbag damdamin yung awitin. Hindi. Kung hindi dahil sa alam ko, ang pag-ibig ng Diyos ibinibigay na sa atin. Amen? Nakaserve na eh. Kukunin mo na lang ang pag-ibig ng Diyos. Pero until now, hindi ko alam kung bakit ayaw mong kunin. Pero pag uwi mo, kung makaiyak ka, kukunin mo na lang naman ang kalooban ng Diyos. Parang nandun na ang pagpapala ng Diyos. Kasama na yun. Gamitin ko lang po, Pas, alam ko, dawit ka rito. Madalas tayong nag-Starbucks. At kapag nag-Starbucks tayo, pinatatatuan natin yung parang ID ganun. At yung resibo tinatabi. Bakit? Kasi may gusto tayo mabili o makuha from Starbucks. Tama po ba ako? Tama po ba ako? Yung points, hanggat maaari, unahan pa yan paglabas ng ID, nung card. Lalo na pag marami kayo. Dito na lang. Tandaan po natin, ang kalooban po ng Diyos ay may ginagawa sa atin. Ang number one effect nito, kapag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, it is confusing personal desires with divine guidance. So akala mo ngayon, yung kalooban, yung desire mo, akala mo porkit maganda, maayos, yun na ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Walang problema, smooth sailing. Totoo ba? Na smooth sailing ang kalooban ng Diyos? Hindi nga. Sino maglalakas ng loob na sumagot kunin ang mic? Walang makasagot. Kasi hindi yun ang totoo. Hindi porket maganda, hindi porket maayos ang nangyayari sa buhay mo, yun na ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Confusing siya. Tapos, madalas, misinterpretation of comfort and convenience or control, ang tingin na natin, wow, biblical la. Akala mo porket komportable ka, porket convenient ka, porket ang lahat ng nangyayari ay in control mo. Wow, ito na nga ang biblical principle ng kalooban ng Diyos. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Nilagay ko po dyan, yung misinterpretation ng comfort, convenience, and control as biblical principles, ang pinagmumulan niyan, alam niyo po kung ano? Desire to align our Christian faith with our personal desire. Kaya nga ginamit ko, may agenda eh. Ang agenda mo, ito ang sabi ng Lord, ipapantay ko yung agenda ko para biblical. Or minsan, yung agenda mo, ang gagawin mo, pasusunurin mo yung salita ng Diyos. Wow, biblical. Nasa kalooban ako ng Diyos. May mga, hindi ho ganoon ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ho ng Diyos ang sinusunod. Amen? Pero sa galing ng tao,
ang kalooban ng Diyos ang pinasusunod sa kanilang kagustuhan. Ganong kagaling ang tao. Sample, gusto ninyo? Hindi ko po alam, no? Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. May mga Kristiyano, no? Alam niya meron siyang, excuse me po, no? Gusto ko lang po maging totoo. Alam niyang meron siyang responsibilidad tuwing linggo. Ano po yung responsibilidad niya? Number 1 tuwing linggo, ano? Wala na sigurado sa sarili nila tuloy. Ang manambahan sa Diyos. Pero alam niya yun, 100%. Pero kukuha yan ng commitment. Something na ipapalit doon sa commitment na yon. Naintindihan niyo po ako? Simple as that. As simple as that. Pinapalitan ng agenda ng tao ang kalooban ng Diyos. At pinalalabas niya na bless siya. Tama po ba yon? Kasi dun sa pag-aaral ko dun sa Gethsemane, umiiyak ang Panginoon eh. Actually, anong sabi ng Biblia? Yung kanyang pawis at yung kanyang dugo naghalo na. Nakalimutan ko lang po yung term, ano? Yung medical term. Na kapag matindi anxiety ang pinagdadaanan ng tao, posible po yung pawis niya, sa daanan ng pawis niya, lumabas din po yung white blood cell. Kaya po, kapag naghalo po yung pawis at yung white blood cell, nagkakaroon po siya ng pigment na pula. So, pag tinag-aralan niyo po yung pawis na yun po ay totoong dugo. Hallelujah. No? Wag natin ma-misinterpret na kapag maganda, maayos, yun ang kalooban ng Diyos. Wag na wag po. The Bible promises peace and comfort in God. It does not guarantee a life free from suffering or inconvenience. Yun naman pala eh. Hindi po tayo binigyan ng Panginoon na kapag na-born again ka. Kaya nga ako, hingat na hingat po ako pag nag-evangelize eh. Hindi ko sinasabi at hindi ko pinapangako na kapag ikaw ay nagbigay ng buhay sa Panginoon, pagpapalain ka niya na. No. No. Sample, gusto niyo po ng sample? Ha? Look at the 12 apostles. Lahat yun. Sumunod sa Panginoon, ano nangyari? Diba pinahirapan, nagutom, ginulpe, pinapatay. Yun ang totoo. Kaya kapag na-born again ka, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi totoo nagaganda buhay mo. Maaari, yes, aayos. Pero hindi totally gaganda. Ang ganda ng buhay matatagpuan sa Panginoon, sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Kung paano mo tatanggapin yung ganda ng buhay. Kung paano mo titingnan yung relasyon mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon. Tanong ko sa inyo, ako po meron po akong kapatid na nasa ibang bansa. Maayos po siya. Pero nung matanggap namin yung balita, na maaaring isa siya sa pauwiin dahil wala ng tao yung kanilang hotel dahil sa gera. Di ba ho? Di ba? Lord, nagpe-pray ako para sa kanya. Lord, kinilala kanya bilang Lord and Savior. Bakit ganun? Pag uwi niya rito, wala siyang dala. Naintindihan niyo po ako? No? So, hindi porket na born again ka, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi ko sasabihin na magiging maganda at yayaman ka. No? Gaganda lang ang buhay kapag nakipagrelasyon ka kay Kristo dahil ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay lagi mong kasama. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. No? Yung comfort, nagiging minsan
Kapag yung comfort na ang hinahanap natin, yung comfort nagiging idol to eh. Nagkakaroon na ng idolatry. No? Comfort becomes an idol when it is prioritized over spiritual growth. Mas masarap matulog eh, kaysa mag-aral ng Bible eh. Yeah? Alam mo kung sino yung Diyos-Diyosan mo? Yung pagtulog. Kaya ingat kayo, tulog kayo ng tulog, baka hindi na kayo magising. Amen? Kala mo lang, magpapahinga ka lang, ano? Pero dahil sa inuuna mo, lagi yung araw-araw, ganun ang ganun. Pagod ako, matutulog muna ako. Pero pagising, kape na, bihis, ligo, alis na. Di ba? Nasaan yung salita ng Diyos? Nasaan yung spiritual growth na gusto mo? Nasa sayo na yun. Eto pa, nagiging idolatry yan kapag inassume, when we assume that a comfortable life is a sign of God's favor. Porkit maganda, komportable buhay mo, no? Huwag mong iisipin. No? Huwag mong iisipin. Yung pabor ng Diyos ay nasa sayo na lahat. Maaring maayos ang buhay mo dahil nais ng Diyos, huwag mawala yun dahil gusto niyang mas lumapit ka pa sa Kanya. Alam niyo, pinagpala po ang Makati. If you only knew. No? Why? Kasi dinadala ng Diyos ang Makati to a better place. Amen? Kwento lang ng konti, Pastor. Nung nakaraang araw, nandito kami sa kabila. Ang haba niyan. Umattend kami ng conference seminar ng King's Court para sa mga churches dito na umuupa. Alam niyo, prayer ko, sabi ko kay Pastor Alexis, Lord, Pastor, kayang punuin ang lugar na to. Sorry po. Patawarin mo ako, Lord. Sabi ko kay PX, Pastor, kayang punuin ng Diyos ang lugar na yan. Ang haba po niyan. At maniwala kayo sa akin, kaya natin punuin yan. Kung tayo po ay magpapasa ilalim sa kalooban ng Diyos. Amen? Ano ba kalooban ng Diyos? Mamalakaya ka. O sinong gumawa nung pinagawa ni Pastor Alexis? Yung itlog. Gumawa po ako nun. No? Ang problema ko, walang magpipicture at hindi ko naman po magawang magpicture kami, hawak ko itlog. No? Pero alam niyo, sabi ng driver, tuwan-tuwa. Alam niyo, sabi ng driver, sana makasakay pa ho ako. Makasakay ko kuhuli kayo. One time, yung sa motor, yung angkas. Sabi niya, Pastor, ngayon lang po ako nakapag-angkas ng isang katulad niyo. Walang tigil sa pagkikwento patungkol kay Kristo. Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Yun ang kailangan nating gawin. Pupunta ka sa kapitbahay mo, ang purpose mo, no? Mag-evangelize. Pagdating mo doon sa kapitbahay mo, binigyan ka ng masarap na kakanin. Ay, sarap nito. Paano mo niluto to? Patay na. Nawala na yung purpose mo pagpunta mo. Ang gawin mo ganito. Pagpunta mo sa kapitbahay mo, magdala ka na ng meriendang natikman mo na. Nakakain mo na. Patikim mo sa kanya. Gusto ko ibigay sa iyo, God bless you. Tapos tsaka mo sharean. Amen? Amen? Noong araw, Bodge, Doc, malakas ang loob ko. Totoo lang. Diyan po sa lugar ng Tondo, Pastor, dun sa malapit sa Pitong Gatang, dun sa medyo papasok. Noon. Ako po ay taga-imprenta lang ng mga pinamimigay na babasahin sa church. Alam niyo po ba, may dinner ako doon, mga manginginom. Pastor, sabi ko, iinom ako sa isang kondisyon. Pakikinggan niyo muna ako. Alam kong mali. Pero nandun yung puso ko na gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya lang mali paraan.
Naintindihan niyo po ako, maraming magandang paraan. Amen? Sa mga youth, kung hindi mo kayang mag-share, mag-evangelize, dali mo sa church. Ganun din po tayo. Kung meron tayong mga gustong tulungan, ito ang kalooban ng Diyos, dalhin natin sila sa church. Amen? Hallelujah. Tuloy po tayo. Confusing personal desires with God's will. Ito nga yung madalas kong sinasabi mula pa kanina. Nako-confuse ka. Yung desire mo, akala mo, yun na ang kalooban ng Diyos. Lord, ang ganda-ganda niya. Alam ko siya na ang kalooban mo para sa akin. Balik na rin natin. Lord, ang pogi at ang cute niya. Alam ko siya na, Lord. Yung mga confusing na ginagawa natin para sang ayunan at palabasin natin na yung ginagawa nga natin ayon sa kalooban ng Diyos. No? Sarili na lang natin, dinadaya pa natin. No? Ito ay nagmumula saan? Pagbibigay ng importansya sa mga emosyonal na kagustuhan natin. Kaya ganun. Gusto ko. Kaya anong nangyayari? Akala mo maganda lang isang parte ng nginitian ka lang, akala mo, gusto ko na rin. Kaya ikaw, Chris, huwag kang ngingiti masyado, Chris. Kasi sa ngiti mo po lang, Chris, baka meron ng madali. Ayan bumabawi ako sa iyo No? Discernment, true discernment. Nananalangin tayo. Alam ni Pastor yan, sa lahat ng gift ng Lord, ito ang gusto ko, discernment. This is what I am praying. Lord, give me the discernment. And praise God, somehow, nakakaintindi ako. Alam ko minsan, o kadalasan, kapag may kausap po ako, hindi man niya sabihin, naiintindihan ko po yung kanyang mga sinasabi at nadidiscern ko yung pangangailangan niya at yung problema. True discernment. Gusto kong pag-usapan natin ito. Totoong discernment. Paano to? Number 1, it is aligning decisions with the scriptures. Dapat yung decisions dapat naka-align, no? Nakasunod saan? Sa salita ng Diyos. Okay? Tapos ang hinahanap ng ganitong klaseng gift, yung discernment ay ang hinahanap ay ang counsel, ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang hinahanap mismo ay yung salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina hindi ho madaling alamin, hindi ho mahirap alamin ang kalooban ng Diyos. Nasa atin ho ang mga Bible. Amen? Ang problema, pag mo na simulan kasi tatalon tayo, Jonathan. Ikaw naman. Seeking God counsel and cultivating a surrendered and patient spirit. No? Nakasurrender yung kalooban mo sa Diyos. Amen? Yung espiritu mo, sinusurrender mo sa Diyos. Hallelujah. Na pinupors mo yung personal na kagustuhan mo na ilagay sa kalooban ng Diyos. Kapag ginagawa niyo yun, maniwala kayo sa akin, discernment from God, matatamo natin. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi ho masama ang umiti. No? Misconceptions about divine guidance. No? You are holding wrong ideas about how God lead. No? Kung paano nagli-lead ang Panginoon. Nilagay ko nga dyan, belief that God only reveals His will when there is complete certainty rather than walking by faith. Ganito yan. Sigurado ako. Kalooban to ng Panginoon. Kasi magbabayad na sila bukas.
magbabayad naman talaga bukas dahil tapos na yung sweldo eh. Yung ba, masasabi mo pa rin kalooban ng Lord? No, given na yun. Amen? Amen? At ang kalooban ng Diyos, nilalakaran niya ng by faith. Sumusunod ka by faith. Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo bago ako dumating sa ganitong katatayuan, pastor na ako. Bumabalik pa ako sa gusto kong magtrabaho. Kasi ang totoo, ayoko magpastor. Gusto ko magtrabaho. Dahil pag nagtrabaho ako, lagi akong may pera. Amen? Kaya nga ayoko magpastor. Pero ganun pa man, tinatanggal ako ng Diyos sa mga lugar na pinagtrabahuhan ko. Ang ganda ng record ko, kilalang kilala po ako. Diyan sa Timis, diyan po sa may airport, NAIA, no? Sa kainan. Pero bakit hindi po ako ni-renew? Kaibigan ko po yung general manager. Pero bakit pa rin hindi ako ni-renew? Ang ganda ng in-applyan ko sa Dubai. In-applyan ko sa barko. In-applyan ko sa Riyadh. Yung sa Riyadh, para na akong manager. Bakit? Secretary ako mismo ng general manager. Pero hindi pa rin tinanggap. Pumirma na nga ako ng kontrata Pero hindi pa rin ako nakatuloy. Kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Amen? Kahit maglulupasay ka dyan, sorry to tell you, kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Talo na tayo. Medyo nagtatagal ako dito sa points na to. Number 3, biblical illiteracy and misinterpretation. Ano ba yan? Mali ang iyong pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Okay? Nilagay ko dyan, ano ba ibig sabihin ng biblical illiteracy? No? Widespread decline in foundational knowledge of the Bible. Karamihan, karamihan ngayon ng mga mananampalataya, mababaw sa salita ng Diyos. Hindi ko po pinagmamalaki, pero ito po ay sarili kong project. Hindi ko po hinahangad to na may tumulong sa akin. No. Ito po ay sarili kong project. Alam po ng mga anak ko yan. Magkano po yung binibili kong Bible? Totoo po. Hindi dahil sinasabi ko to dahil gusto ko ipakita sa inyo. Ayaw kong magkaroon ng biblical illiteracy sa church. Ayaw ko nun. Bakit ako namimigay ng Bible? Dahil ang totoo, ang pananampalataya natin ay lalago lamang sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo ba kontento na kayo dito sa mga nakikita nyo nakasulat dito? Hello? Alam nyo nung araw, kung may ganito siguro, lahat ng pastor, malamang, marami ang naging bishop. Ako po, wala kaming ganito. Lahat yung kinukopya ko, naririnig ko, pinakikinggan ko yung sinasabi ng pastor. Sinusulat ko. At ito pa ang nakakatawa. No? Modesty aside, mahiram na pastor. No? Modesty aside, wala akong pakialam. Kahit maligo ako ng talsik ng laway sa pagsigaw ng pastor, basta nandun ako sa harapan niya. Alam niyo bakit? Kasi ayaw kong maging mangmang sa salita ng Diyos. Marami ang naloloko. Marami ang naliligaw. Marami ang nawawala sa church. Konting pagsubok lang nawawala na. Why? Hindi dahil walang bumibisita, hindi dahil walang nangangamusaw, hindi dahil walang nananalangin, kundi dahil sa kakulangan ng pangunawa sa salita ng Diyos. Amen?
Kayo ba kontento na kayo dyan sa Bible nyo? Sa ganito, kasama ako rito. Kontento na ba kayo rito? Ako, sa totoo lang, kung maliwanag po ang mata ko, hindi ako magdadala nito. Bakit? Tuturuan ako maging tamad nito eh. O ilang taon na kayong may Bible sa cellphone? Sige po. Meron na bang mga 3 taon pataas? So, kung ang cellphone mo ay may Bible 3 taon na pataas, pwede ba kitang tawagan dito? Paki-recite mo last Genesis hanggang Revelation? Yung pagkakasunod-sunod ng Bible? Diba wala? Gusto niyo maglalabas pa ako ng ng 500 ngayon eh. May makapag-recite lang ng mula Genesis hanggang Exodus, hanggang Revelation. Huwag naman si Pastor Alexis. Ha? Di ba? Challenge, doon palang challenge na yun. Doon palang makikita mo kung gaano mo binibigyang halaga ang salita ng Diyos. Tapos pagkaroon namin, may Bible ka rin. May Bible ako, 2 nga yan. Yung isa nasa bahay. May mas maganda pa akong Bible dyan. Huwag mo na ibida yun. Kung yun ay hindi mo namang ginagamit. Amen? Kapag may Bible ka, basahin mo, kaya tumingin kayo sa akin. God's willing, lahat po ng bawat isa sa inyo magkakaroon ng Bible. At hindi na po ako kontento doon sa Bible yung maliit. Hindi po ako kontento ron. Amen? Pag pinahanap kayo, nasa Old Testament, patay na. Wala, hindi nyo na mahanap. Ligtas ka na ngayon sa pagbabasa. Gawain namin yan. Dati, nung nag-aaral kami. Ayaw mong kasi hindi ka lang pag-aaral, ang dadaliwin mo ngayon, sasadyay mo, dadali mo yung maliit lang na Bible. Para pag nagkatanungan, pasensya ka na, maliit yung dala kong Bible. Ligtas ka na nga naman. Ala nyo gawain ko yan, No? Major crisis, ang biblical illiteracy ay major crisis within the modern Christianity. Tayo sa panahon natin, crisis ito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung araw, walang mga ganyan-ganyan, pero ang gagaling sa Word of God. Kasi inaaral talaga. Ngayon, kung kailan nang mas madaling mag-aral, tsaka pa tinamad. Hallelujah. Nandun lumalabas yung misinterpretation, mababaw na doktrina. No? Paano ba yung mababaw na doktrina? No? Gaya nito. No? Si Lord Jesus ay tao, 100%. Si Lord Jesus ay 100% Diyos din. Ngayon, ano ang pinairal niya at ano ang tawag doon nung siya po ay nasa Gethsemane? Bakit, kung Diyos siya, bakit siya luluha ng ganun? Di ba? Bakit siya pagpapawisan ng butil-butil na dugo? Naisip niyo ba yon? Bakit? Kasi hindi natin naisip yung doktrina na ang Panginoong Hesus, nung time na yon, hinayaan niyang maging tao siya. Amen? Para may mag-aalay ng buhay para sa atin. Simple as that. Kayo nang tumuklas, anong tawag sa doktrinang yon? Hindi ko sasabihin. It's a doctrine. No? So, ang sinasabi ko rito, ang kalooban ng Diyos ay mahalagang matutunan at malaman. Para nang sa gayon, may makausap ka man sa labas, hindi ka basta-basta masesway. Amen? Paglabas mo may narinig ka, mas mahalaga ang tawag dito, gift kesa sa fruit. O nga dito ako sa gift. Kung yung tama ang pananaw, pupunta yun sa fruit.
Alam niyo bakit? Bakit? Ang hinahanap kasi sa atin ng Diyos, ng Panginoon. Naalala niyo yung puputulan? Yung puno na sinumpa ng Panginoong Yesus. Mayabong siya, pero wala siyang bunga. Ang hinahanap ng Diyos sa tao, bunga. Amen? Kahit gaano ka kagaling sa church, ang hahanapin sa iyo ng Diyos, meron ka bang taong nadala sa Panginoon? Hello? Hello? Pansin nyo, nandun pa rin ako sa team ng ating buong isang taon, Harvest. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako alis dun. Mamaya, kung may time, sana makausap ka namin, Doc JM, hindi kita makita eh. Alam ko nandiyan ka. Hindi lang kita makita. Pasensya na. Nawala na rin dito si Chris, nasan ka? Nasa pwesto yan, kung di dito, nandito. No? Doc, konting commercial, makausap ka namin mamaya sana ni Chris. May gagawin tayo for harvest. And it's all for the glory of God. Amen? Hallelujah. Na-excite ako talaga. Na-excite ako. Grabe. At mga kabataan, leaders ng kabataan, baka meron naman pwedeng makausap sa inyo mamaya. No? Alam ko may service kayo, pero pwede kahit isa lang sa inyo may makausap ako. Baka gusto niyo mag-basking eh. Totohanin na natin. Amen? Uy, mga modern na kabataan. Ano ba yung basking? Sabi nung ating mga elders, nung ating mga nanay, tatay. Ano ba yung basking? No? Hindi po basketball yung basking po. Yun po yung nakikita nyo po sa mga malls. May tumutugtog, pero ang kinakanta po nila ay mga papuri sa Panginoon. At sisingitan po nila unti-unti ng salita ng Diyos. All for the glory of God. Hindi tayo mema. May magawa lang, hindi. Tototohanin natin yung team na ibinigay ng Panginoon kay Pastor Alexis. This year is a harvest year. Amen. Kung hindi kayo nahahamon, hamunin nyo na sarili nyo. No? Kung ayaw nyo hamunin, sige, tuyuin nyo na lang. Corny ni Pastor. No? Many believers lack understanding of the overarching story, leading to shallow topical studies rather than in-depth engagement. No? Sa mga dinidisciple ko dyan, matatamaan kayo ngayon. Lagi kayong hingi ng hingi sa akin ng pag-aaralan. Subukan nyo kayo naman kaya mag-aaral ng sarili nyo. Nandun ako para magbigay lang ng konting, tawag doon, paliwanag. Bigyan kayo ng mga pwedeng basahin. No? Pero, hindi sa lahat ng case, no? Siyempre, nakadepende pa rin tayo sa case. Gusto ko pong sabihin sa inyo, dahil may harvest tayo this year, kinakailangan kong tutukan yung aking pong mga disciple, yung aking pong mga binibiji. Alam niyo kung bakit? Kasi kinakailangan na nilang lumabas ng church at sila mismo magsimulang mag-evangelize. Amen? Baka kasi hanggang ngayon, grupo-grupo pa rin para tayong mga lobo. Alam niyo yung lobo? Yung wolf? Diba pag umatake yung wolf, sama-sama? Diba? Anong tawag doon? Pack. Diba? Huwag po tayong gumaya sa kanila. Dapat tayo ay mga tigre. Ano yung tigre? Lumalabas, nangahunting, mag-isa. Kahit mag-isa, kaya nilang ilabas o i-evangelize ang mga tao. Amen? Malakas lang ang tao ng church kapag sama-sama tayo, mag-evangelize tayong lahat. Pero pag mag-isa na lang, wala na. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Oh.
Mag-evangelize ba tayo kahit tayo lang mag-isa? Let Jesus Christ, no, ang makita sa buhay natin. Siya ang marinig sa ating mga tinig. Amen ba? Hindi ko sinasabing masama yung buong church nag-evangelize. Ang sinasabi ko, kaya mong mag-evangelize kahit mag-isa ka lang. Amen? Kaya minsan meron na sinasabi sa'yo, may prompting ang Holy Spirit, evangelize mo yan. Evangelize mo yan. Hindi ko kaya, Lord. Evangelize mo yan. Hindi dahil sa hindi niya kaya, dahil natatakot siya o naiya. Alam niyo, minsan madalas na reason, ang totoong reason, hindi siya marunong mag-evangelize kasi wala siyang alam sa salita ng Diyos. Sana po natututo po tayo. Human perspective, no? Human perspective na ang focus natin ay yung puro temporal. Laging panandalian lang. Hindi po pa pwedeng ang maging focus natin ay yung eternal. Hello? Kinakailangan tapusin ko itong pag-aaral ko para na sa gayon magiging manager ako ng bangko. Hindi ba pwedeng tatapusin ko itong pag-aaral na ito para sa glory ng Lord? Amen? Hallelujah. Gagalingan ko to sa trabahong to. Hindi para malaki sweldo ko at bonus ko, kundi para maluwalhati ang Diyos. One time, kapag naluwalhati ang Diyos, tandaan ninyo, dadami pa customer niyo lalo. Amen? Maraming magpapagawa sa'yo. Maraming mag-hire sa'yo. Naalala ko si architect o si engineer Joe Marie. Alam niyo, lagi ko siyang kausap, tinatawagan ko siya. Ano sabi, Pas, darating tayo dyan. Minsan, may time na talagang sa isang araw, 3 project ang kanyang kinakailangan bilan ng gamit. Ganun siya ka-busy. Hindi dahil, sinasabi ko to hindi dahil sa gusto ko makita natin na masama o mabuti. No. Sinasabi ko ito kasi kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, mananagana talaga ang buhay mo. Amen? Mananagana in terms na hindi mo mamimiss ang presensya ng Panginoon. Number 5, spiritual blindness and personal sin. Ito po ang isang nagbibigay sa atin ng problema para malaman ang kalooban ng Diyos. Spiritual blindness and personal sin. No? Refusing to obey the commandments they know. Alam mo na yung kautusan ng Lord, pero ayaw mo pang sundin, kaya hindi mo makita ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang gusto mo kasi nasusunod yung sarili mo. At sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na kalaban po, hindi po si Satanas. Hindi rin po ang kapwa natin. Ang totoong mahirap na kalaban, alam niyo kung sino? Yung sarili natin. Lack of intimacy with God coming from unrepentant sin or ignoring basic, clear biblical instructions. No? Hallelujah. Pang-anim, hidden and versus revealed. Ang kalooban po ng Diyos, may dalawa po, hindi po siya isa, kundi dalawang klase po. No? Number 1, yung hidden. Sabi nga po natin, hidden will. Yun po yung decretive na ibig sabihin, nasabi na ng Lord. No? At yung isa naman po, ay yung tinatawag na revealed will. Ang revealed will po, yan po yung nababasa natin sa salita ng Diyos. Hello? Malinaw po? Ang decretive, yun yung mga sinabi na ng Diyos, mga kalooban ng Diyos. Hindi man nasabi, pero yun ang kalooban ng Diyos. Ang tawag doon decretive.
Tapos ang revealed, yan po yung mga nakasulat sa Bible. Now, ang problema sa tao, ang madalas na gustong marinig ay yung decretive. Kaya namumblema. Pero, pansinin nyo, kung ang papansinin natin ay yung mga nandito na sa Bible, mahirap po bang gawin ang kalooban ng Diyos? Mahirap po ba? Mahirap na lang yan kapag ayaw mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang kalabang mahirap dito, hindi ang dyablo. Ang mahirap na kalaban, ang sarili. No? Katotohanan, truth. God's will is more about a relationship and a surrendered heart than a perfectly mapped out plan. Isang planong maganda, malinaw. No? Pero ang totoo pong kalooban ng Diyos para malaman, nariyan na po sa inyong mga hawak-hawak na kamay. Nandiyan sa mga kamay ninyong tangan-tangan. Marvin, alam ko nandito ka, hindi lang kita makita. Alam mo, ikaw agad ang nilagay ng Lord sa akin para bigyan ng Bible. I know, God's willing, gagamitin ka ng Diyos. Only if you allow. Nagsasalita ako rito, panahon na para makinig. Amen? Hindi makita nakikita, sorry, hindi kita talaga nakikita eh. Eon! Oh, tandaan ninyo, may mga kalooban ng Diyos sa inyo. Kung bibigyan nyo lang ng pansin, mabilis yan. Magagawa nyo ang kalooban ng Diyos. At magtataka kayo, Lord, ako ba to? Dokoli, Bodge, I know God's will. Gagamitin kayo ng Panginoon. Alam namin ni PX yan. Only if you allow God. Marami rito, only if you will allow God. Only if you will allow God. Let Him. Hallelujah. Foundation, what is God's will? Biblical views, God's will is understood through twofold distinction. Ito yung dalawang sinasabi ko. God's decree and His precept. Ano yung God's decree? Decretive, no? Ito yung decree niya. God controls everything that comes to pass, including times of uncertainty and difficulty. God's hidden will. Ito yung decretive. Number 2, God's revealed will. Ito yung revealed will. Ito yung kanyang command. Paano ka magkakamali kung hawak-hawak mo at sinusunod mo ang salita ng Diyos? Amen? Paano ka maliligaw? Hawak mo ang salita ng Diyos. Paano ka maloloko? Hawak mo ang salita ng Diyos. Amen? Hindi mo na kinakailangan, Lord, maghimala ka, makinig, mangusap ka. Hindi mo na kinakailangan magganyan-ganyan. Ang kinakailangan mo lang, magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. At naniniwala ako, kikilos ang banal na Espiritu sa iyo. I-empower niya yung mga salita ng Diyos na natutunan mo at lalabas yun sa iyo ng natural at punong-puno ng biyaya ng Diyos. Amen? Baka nga mas magaling pa kayo sa akin eh. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos. God's will is always good, acceptable, and perfect. No? Perfect. Sabi ko nga sa inaaral ko ano nga ba yung salitang perfect sa Tagalog. Tanungin niyo ako. Sabihin niyo ano? Ganap. Ang tamang salita pala sa Tagalog ng perfect, ganap. Ang plano ng Diyos, ang plan ng Diyos ay ganap para sa bawat isa sa atin. Ganap yan, maniwala kay sa akin. Hallelujah.
Romans 12:2, huwag kayong magkaayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Gusto ninyong maganap ang kalooban ng Diyos? Magbasa tayo ng salita ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Jesus in Gethsemane, from Matthew chapter 26, verse 39 to 42. Yung panalangin ng Panginoong Hesus, punong-puno yan ng honesty. An honest prayer. Sabi niya, let this cup pass. Sana lumagpas sa akin ang kopang ito. Punong-puno ng katotohanan. Full of honesty. Tapat ang Panginoon. Ayaw niya yun. Pero kailangan niyang daanan. Yeah? Complete surrender. No? Buong pusong nag-surrender siya sa Panginoon. Nevertheless, not as I will, but as you will. Hindi ang will ko masunod, ang will mo. At ito yung pinakamahirap na panalangin. The hardest prayer. Your will be done. Alam niyo, habang nananalangin ako, nagpupuri tayo sa Panginoon, umiiyak ako. Lord, ang hirap ng kalooban mo. Dahil ang totoo, gusto ng kalooban nga, gusto ng kaluluwa, gusto ng espiritu, pero ayaw ng katawan. Amen? Kaya mga magulang ko, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, ang bigyan natin ng tuon. As simple as reading the Bible. Amen? Amen po ba? Mahalaga po ang Bible, kaya hindi po ako nanghihinayang magbigay ng Bible. Gagawin ko ito hanggat kaya ko po. Hanggat kaya ko, Pastor, di kita iiwan. Hanggat kaya. Hindi na mahalaga ngayon yung galing eh. Totoo lang, ang Diyos hindi tinitingnan yung galing. Ang tinitingnan ng Diyos yung sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Tayo pa naman mga tao mahilig sa pagpapala. Gusto yung pagpapala, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ko na po tatapusin ito. Sabi ko po sa inyo, napakagrabe ho. Halos 3 buwan ko siyang inaral. Tayo pong lahat ay tumayo. Iyang katabi nyo ngayon, may sariling kalooban ng Diyos sa Kanya. Yan, nasa kanan nyo, sa kaliwa nyo, may sariling kalooban ng Diyos para sa Kanya. Kung mahal mo sa buhay mo, yung katabi mo, can I ask you something? Pwede bang tulungan mo ang maganap ang kalooban ng Diyos sa katabi mo? At kung kaibigan mo naman yan, kasama sa church, o hindi mo man kilala, nakatabi mo lang, bilang kapatid sa Panginoon, bilang iniligtas ng Panginoon, pwede bang ipanalangin natin siya, tulungan natin siyang ipanalangin na maganap niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Sa ganitong paraan, magbabantayan na tayo. No? Bantayan nyo na yung katabi ninyo na huwag mawala sa Panginoon. Bagkos yung katabi ninyo, magdala pa ng ibang kaluluwa para sa Panginoon. Amen? Ako po, inuukit ko na sa puso ko ang tema sa taon na ito, harvest. I want to support that team na nilagay ng Lord sa puso ni PX, ni Pastor Alexis. Why? Kapag ang Diyos ang naglagay sa puso natin,
totoo yun. At kapag patungkol sa kalooban ng Diyos, ang nais nating gawin, totoo yun naggaling sa Diyos at pagpapalain yun ng Panginoon. Kayo po ba okay na sa inyo? Ganito tayo karami. Maintain tayo ng 100. Naglalaro sa 100, 100 plus. Okay na kayo yun? Well, sorry to tell you, hindi po kami ganun ni Pastor Alexis. Ang gusto po namin, habang lumalago tayo sa ating Panginoon, dumadami po tayo dahil yun po ang dapat at nararapat. Tinatawagan ko po si Pastor Alexis, pangunahan tayo sa panalangin. Amen. Thank you, Pastor Jonathan, for the word. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Magkakaroon tayo ng altar call ngayon. Alam nyo, yung iba po sa inyo for many years, sa mga nagdaang taon, yung sarili nyong will, yung will ko, yung will mo, yun yung sinusunod natin. And we see the result. Nakita natin yung resulta. But this time, let's seek the will of God. Sabi sa Bible, Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will instruct you. The Lord will be our guide. Amen? Sino sa inyo this year, pangalawang quarter pa lang tayo ng taon, nasa second quarter pa lang tayo mga kapatid. Sino po sa inyo, you desire the will of the Lord? Taas niyo po yung kamay niyo. Ulitin ko, sino sa inyo, you desire the will of God? No, and you want to follow God. No, sa heart mo mukhang mahirap pero nananalangin ka at nag-ask ka sa Panginoon, Lord, I want to know your will. Sa mga nagtaas ng kamay, magkakaroon po tayo ng altar call, mananalangin tayo, we will fill this place with prayer, with worship. Punta tayo sa harapan. Huwag tayo mahiya, mga kapatid. And let's sing yung Waymaker. Awitin natin, awitan natin ng Diyos, purihin natin. Let's adore the Lord. Let's give glory to the Lord. Journey Church family, this is our time to worship the Lord. This is our time to give praises to the Lord. Pwede bang sumigaw tayo ng praise the Lord? Praise the Lord! Amen. Let's shout hallelujah! Hallelujah! Masigla nating tatapusin to. And let's sing that song. No? Sa mga nasa harapan, huwag kayong ma-conscious sa mga katabi nyo. It's between you and the Lord. Just fix your eyes on Jesus. Fix your heart. Just allow God to touch your heart. Allow God to touch you, to speak to you, to transform you, to anoint you. Just allow Him. No, tanggalin mo lahat ng reservations. Tanggalin mo yan. And board of elders, mag-ready po tayo, mananalangin tayo, and we will fill this place with prayer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, you works in mysterious ways. Even when we don't see it, Lord, you are working behind the scene. Even when we don't see it, you are working. You make miracles. You are, Lord, miracle working God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Sa mga nasa harapan, let's be sensitive to the Spirit of the Lord. Moving in on me. Allow your spirit to connect to the Spirit of the Lord. Allow yourself to worship God. Open your heart. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here. Moving in our midst. I worship you. Yes, Jesus. I worship you. You are here.
More of you, Lord. More of you, Lord. More of your presence. Speak to your heart. Speak to us, Lord, one by one. One by one, Lord. You are here, touching every Sa mga nasa harapan, taas niyo yung kamay niyo. And just worship God. Come on, worship God. Yes, Jesus. You are here. You are here, Lord. Healing every heart. I worship you. We worship you, Lord. I worship you. You are here. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. Worship you. You are here. Touch us, Lord. Mending Touch your every people. heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Thank you, Lord. Even when I don't see it working, Yes, Jesus. even when I don't Yes, feel Lord. it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop working. You never stop. Thank you, Jesus. Even when I don't see it working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop working. I'm asking the board of elders, pray for the people habang umaawit yung ating worship team sa mahinang pagpupuri. I'm asking the board of elders, the pastors, to pray for the people. Lapit po tayo sa mga tao. Mag-declare tayo. Let's empower everyone in prayer. And sa lahat po, let's be sensitive with the Spirit of the Lord. Just worship God. Be sensitive. Open your heart. Worship the Lord. Magpuri ka sa Panginoon. Seek the Lord. Listen to the voice of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God.
stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Come on, pray, You never pray, stop pray. working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that
That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who Thank you, you Jesus. are. You You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the Yes, Jesus. darkness, my God. That is who you are. Thank you, Jesus. Tingin po kayo sa akin. Alam niyo, habang nagpe-pray po tayo, may nakita akong mga pinto ang nagsarado. Hindi ko alam sino po sa inyo rito yung may nag-end. Meron na pong natapos. There's something in your life the Lord ended. Siya mismo yung nag-end. Kahit ayaw niyo pa, pero tinapos na siya ng Lord. Nakita ko sinara na niya yung pinto. Pero ang good thing, may nakita po akong mas malaking pintuan na binuksan ng Diyos. And in my heart, I believe it's a new beginning. Greater things are yet to come. Pwede bang tingnan niyo yung katabi niyo ngayon? Sabihin niyo, greater things are yet to come. No? May bubuksan si Lord na isang mas malaking pintuan. You just have to be aware. You just have to be sensitive with the Lord. And this time, it's different. This time, it's better. Better than yesterday. Amen? Pangalawa, I see the word healing. Magaling ang mga doktor, pero hindi nila kayang magpagaling. Only God can heal us. Hindi ko po alam sino sa inyo rito yung kailangan nyo ng healing. Whatever healing financially, physically, emotionally, spiritually, God is a God of healing. Believe that God is healing you this afternoon. Tanggapin nyo yon sa pangalan ni Jesus. Meron sa inyo mga hirap na hirap yung kalooban nyo, nasasaktan kayo, durug-durug kayo, may puso kayo, na parang kahit sinong kausapin nyo, hindi kayo mapagaling. You know, tonight, this afternoon, may gagawing himala sa inyo. Our God is a way maker. Amen? Papagalingin kayo ng Diyos. Diyan sa emotional healing, it's spiritual healing, financial healing, physical healing. Receive that healing from the Lord in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I see the word redirection. Redirection. May mga iba sa inyo, dinala kayo sa isang lugar na nagtatanong kayo, Lord, bakit ako nandito? Bakit niyo ako dinala rito? It's God's redirection. Sabi niya, my ways are higher than your ways. My plans are higher than your plans. My thoughts are higher than your thoughts. Sabi po yan sa Isaiah. Minsan, kala nyo, alam nyo kung ano yung mas mainam, pero hindi po totoo yan. Alam ng Diyos kung ano yung mas mainam sa inyo. At kung saan kayo dinala ngayon ng Diyos, doon niya kayo gustong pausbungin. Amen? Breakthrough is coming in your life. Believe in Jesus' name. Taas natin yung dalawa nating kamay, Panginoon. Salamat po dahil hindi kayo natatapos kumilos sa buhay namin. Lord, one thing I pray this afternoon, tanggalin niyo yung pagdududa namin sa inyo, Lord. Tanggalin niyo yung pagdududa namin. Tulungan niyo kami, Lord, na lumapit, kumapit, manampalataya. Hindi man namin makita, hindi man namin maramdaman, naniniwala kami na kayo po ay kumikilos at naghihimalang Diyos na pinaninindigan namin, Panginoon. Ama, pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila. Ito po yung sama-sama namin panalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Praise the Lord. Bago kayo bumalik, 3 tao, sabihin mo,
the Lord will bless you. Tomorrow, no, it's a new beginning. Praise the Lord.